Pang-apat ay makasariling, lambing. And the last one ay, ayoko kasi na alam mo ba, girl eh. Parang, pang top 8 ko lang si alam mo ba, girl. Pang 5 ko sana ay pakundangan. That's it! Ayoko din ng downtown. Like, parang hindi ko siya amats, guys. Pati para sa streets, di ko rin yan amats. Yun lang. Okay. Kantahan. Anong kakantahin ko sa inyo? Have a song? Napapatulala kapag nakikita kita. Hindi alam sino mauna. Wala kong tanong pero meron kang sagot. Sana ganyan din kayo, guys, pag nag-aaral. Like, wala pang tanong pero may sagot na kayo. Eme. No, hindi na ako babalik sa Have Abby era ko. Parang, okay na yun. Okay na yung early 2024 na Loti na OA sa Have Abby. Thank you, Marky. And, Japanese ulit yung name. Si Zai2 Black. Thanks, Gia. Ay, guys! Recent, amats ko pala. Recent amats ko si Biba Doobie. And, what song? Ano nga to? Ano nga tong recent na pinapakinggan ko kaya Biba Doobie. Basta may faves. I-share ko mamaya sa channel yung fave. No, not the Glue song. Tagal ko nang alam yan. Pero kasi recently lang ako na nakinig ng buong discog ni Biba Doobie. Super amats ko siya. Like, I love her. No, hindi yung Real Man. May iba pa. Thank you, Law. No, not the coffee. Top 3 songs sa new album ni SZA. Okay, number 1, What Do I Do? Number 2 is BMF. Number 3, ano yung number 3 ko? Wala, yun pa lang yun. Yung dalawa pa lang yung amats ko so far. Hindi ako nakikinig kay Tyler, the Creator. Pero pag may mga song siya na nagpe-play lang bigla sa, Spotify ko, hindi ko naman ini-skip. See you sa 31 Samoa. See you, RJ_Lindsay. Hindi ko pa napapakinggan yung new album ng Ben and Ben. Anong song yung pinapakinggan mo para kumalma ka or something? Hindi siya song, pero boses. Si Arthur Neri talaga. Parang mga mid-April. Mga ganun. Hirap ako makatulog. Tapos, puro songs ni Arthur Neri yung naging pampatulog ko talaga. As in, buong album niya, guys. Ay, buong discog ni Arthur Neri yung napapakinggan ko pag patulog na ako. Tapos minsan nagigising na ako, ang sakit-sakit ng tenga ko kasi nakatulog akong may earbuds. Yes, I know Frank Ocean. Bias in EXO, Shishumin po. Ano yung CAS? Kanina Isay nasa Japan ka, ngayon nasa Canada ka na.
Thank you, Shella. See her after. Yes! Pero like yung mga ano lang, mainstream lang na songs na napakinggan ko. Thank you, Ray. Wow, Keith. Yes, magpa-perform po kami sa K-Pop Con sa 29 po yan sa One Ayala. So, see you there! Frank Ellie, hindi pa. Pero yun yung ano, diba? Friend mong artist. Thank you, lo. MBTI ko, I believe INFP pa rin ako. Pero diba, yung recent na tinake kong MBTI na kasama kayo, parang hindi na ako INFP, diba? Parang ISTP na ata. Next year, mga January, mag-take ulit ako ng MBTI. Let's see kung nagbago ba. Thoughts mo sa Eugene X Karina stage 1? Grabe yun! Kasi, okay, nasa labas ako nung mga time na may award show pala. Like, ini-air na or something. So, hindi ko alam. Nakita ko lang yung photo nila na magkasama. So, I thought, like, parang, nagpicture lang si Eugene ta si Karina, ganyan. Tapos may performance pala. Hindi ko alam. Grabe ang person. As in, nakaganto lang ako the whole time. I mean, hindi siya ganun ka-power dance. Pero hello, nagamit nila ang charisma ng each and every one. Grabe ang hindi siya bomba, okay, na in-expect nating lahat kasi Eugene, Karina, ganyan. Mga magagaling talaga mag-dance. Pero grabe, ang perfect. Hindi ako agad nakatulog nun after ko. Hindi ako nakatulog after ko mapanood yun. Paano ako nag-audition for P-pop? Paano ako nag-audition for P-pop? Ako, yung first P-pop audition ko was sa Showbiz rin yun. And that was around 2017, 2018. Online odds lang yun. Basta usually, pag nakakita kayo ng yung mga pa-online audition, try nyo, subukan nyo. Doon lang ako nag-try. Tapos parang nag-callback sila, pinatawag ako for audition in person talaga. Pero di ako tumuloy kasi masyado ba akong bata nun and hindi support yung parents ko nun. Tapos, ayun, after 2 years, after 1.5 year, na-scout ako. Private scout siya, ganyan. Chinat lang ako ng CEO namin before na kung gusto ko daw ba mag-audition for a girl group project. So, nag-G naman ako. So, ayun, after auditions, natanggap. Tapos, yun, nag-training na. And then, kaya na. Kasama ko yung girls nun. Hi, Joyce. Uploaded na perf nyo na kaya sa YT. Ano to? Round Festival ba to? Yung oras ng performance namin sa K-Pop Con, I think mga late afternoon na ata. Mga gabi na, ganun. Hindi ako pumunta sa next Twice Con. Hala! Mamaya ko napapanoorin yung kaya namin sa Round Fest. Hi, Hi, Makila. Mikaela po ba to? Mikaela. Hello po. Thank you, Patrick. Yes, ako yung bunso. Yun is Easy. Hi, Easy. Matatanggap mo ba if mag-P-pop idol na lang? Oo naman. Tatawanan kita sa stage, Reese. Ilan piercings ko? Eto.
1, 2, 3, 4. 4 lang naman. Nakaraan dumugo to paggising ko. Kinamot ko. Pagka ganun ko. Ayan, dumugo siya. Tsaka ano nga to ayan no, originally, white yung gem na to. Tapos nung nag-hair color ako, nadaplisan ata ng pangkulay. Kaya in black na siya. Kaya gusto ko nang palitan and ipa-downsize kung kaya na. Thank you, okay tagal. No, hindi pa siya healed. May bump ata here. Yan, may bump ata ako here. Actually, I'm not sure kung bump to or ganito lang talaga yung shape ng tenga ko. Pero wala naman siyang bumps. Pero pag nasagi, masakit. Nagpaubaya ba si Charlotte sa'yo para maging siya si Angela? Actually, parang ganun na rin. Pero decision talaga siya ng boss namin before na Angela na lang si Ate Angela. Para ma-separate yung I think para ma-separate yung artista image or influencer image ni Ate Lot dati. Kasi kilala siya as influencer and artista bilang Charlotte. Tapos dahil P-pop idol na siya, tinry naman ng CEO na gawin siyang Angela. I think like that. Tapos ako na yung gumamit ng Charlotte. Paano po pag di po marunong sumayaw pero gustong mag-audition? Try nyo pa rin kasi ako naman nung nag-audition ako, wala naman akong talent talaga sa singing. I mean, kumakanta ako sa karaoke pero I don't have enough knowledge about singing talaga. Pero try nyo pa rin kasi sa training, magda-training naman kayo so mapapag-aralan mo yan. May classes naman kayong iti-take. Kunyari ako, nag-vocal class ako, nag-dance class din kami, ganyan. And depende yan sa management kung ilang years kayo magte-training. Pero, ayun. Pero dapat ba ng minimum, I mean, kung super serious ng company nyo, dapat ang minimum is like 1 year talaga na training. Kasi, I mean, hello. Siguro kung ako, kung papipiliin ako, gusto ko mag-train pa, like, hindi pa mag-debut, ganun. Parang 2 years pa sana na training, ganyan. Kasi kami, 1 year lang yung training namin ng kaya. Tapos, ayun, pinag-debut na kagad. Pero kung pipiliin ako, parang mas gusto ko pa mag-train more. Ganun. Before kami dinebut. Kasi grabe, hello. I mean, andyan ng SB19, Beanie, I'm 48 before. Basta may mga pioneer groups talaga na P-pop. I mean, kung titignan mo sila, grabe talaga, sobrang halimaw talaga mag-perform, guys. So, parang ako, kung gusto ko talaga, like, lumevel or parang maging katulad nila, magte-train talaga ako ng matagal. Ganun. Pero kasi wala naman akong choice. Wala naman kaming choice na pinag-debut talaga kagad kami. Ano na lang talaga, more sipag, as in, double times everything. I mean, dapat, tawag dito, bantayan mo yung improvements mo when it comes to singing, sa dancing, ganyan, and dapat, hindi ka nagsislack off sa training talaga. Like, hindi pwedeng tatamad-tamad as in. Kung gusto mo talagang, makita yung improvements mo, ganyan. Bawal talagang tamad, guys. Ganon. Tiyaga lang talaga, sipag, tiyaga, pasensya. Yan. Wala kaming strict diet, actually. Hindi naman kami, hindi maigpit yung management before. Pero like, low-key nagpaparinig na parang, like, you're gaining weight, ganyan. Hindi kami sinasabi, mag-diet ka, ganun. Sinasabi lang, pupunahin ka lang, ganun yung atake. And yung sa kaya naman before, kasi nasa sarili mo naman yun. Kung mag-gym ka, kung diet ka, ganun. Hardest part sa training, probably,
Ano bang hardest part sa akin? Wait, kasi yung evaluations kasi parang hindi ko siya kinakatakutan before. Hindi ko siya kinakatakutan yung mga evaluations per month. Siguro hardest part, yung parang makikipaglaban ka sa spot sa grupo. Kasi sa Kaya before, hindi kasi kami yung parang set na 5. Hindi kami nakaganon. Parang maglalaban-laban. Pero parang kailangan mong patunayan na you deserve a spot sa group. Yun yung hardest part siguro for me na parang ititreat ko yung girls as my rival. I mean, nung trainee taga, as in, lason yung utak namin na parang kalaban ko to. Ganun yung atake. Like parang, dapat mas mataas yung rank ko dito sa next evaluation. Mga ganun. Parang, I mean, kahit tanongin yung members, siguro low-key hindi naman nila aminin, pero low-key sa sarili, sa isip nila, na parang rival din nila ako or yung ibang girls. Ganun. Yun yung hardest part siguro. Na kailangan mong i-prove talaga na you're better than her, you're better than kami. Ganun. Pero ganun talaga especially kung ganun yung setup ng training nyo. Na maglalaban-laban kayo sa spot. Ganun. Meron kasi dito na parang meron kasing ibang management na parang kukuha sila ng 5 trainees and then i-improve lang nila, lang yung skills, improve lang yung skills, and then debut na. Ganun. I don't know kasi kung pwede kong sabihin or parang hindi ko alam kung confidential ba yung mga rank namin before, pero anyway. Pero before, kunyari, ganitong month, solo evaluations. Next month, duo kayo. Next month, by group naman yung evaluation. Next month, trio naman kayo. Ganun. Iba-iba siya, guys. Iba-iba. Yung training kasi namin, very Korean-like. Yung training. Trainees, ilan kami before? Nasa 10, down to 8, naging 6, tas last na yung 5. Yes, nakatira kami sa isang bahay ng trainees kami. As in, malayo. Yun pa, hardest part din ng training siguro. Aside sa, syempre, training, I mean, yung din, pagiging malayo sa family. For 1 year, di kami masyadong nakaka-uwi sa family namin. Parang, sa 1 year na yun, twice lang ata ako nakauwi sa amin. Pero that's it. And hindi ko kinikwento sa parents ko kung ano yung nangyayari. Kasi parang, pag nalaman nilang mahirap yung pinapagawa, baka pauwiin ako. Ganun. Na umiiyak lang ako sa parents ko na, lalo na pag may sakit, yun pala hardest part sa training or pagiging trainee is like, you're alone. Kailangan mo alagaan yung sarili mo. Lalo na pag nagkakasakit, talagang malala. Nagkaroon ako ng moment na parang nagkasakit ako. As in, malalang trangkaso na hindi na ako makabangon. Wala, iniiyakan ko lang yung mama ko sa phone. Sabi ko, hindi ko na kaya, ganyan. Tapos ang ending, pinadala niya ako ng food tsaka gamot. Ayun lang naman. Bawal ba mag-phone during training days? Sa amin hindi. Hindi kami pinagbawalan. Hindi rin strict about sa paggamit ng phones eh. Talaga, tsaka dun rin kasi nakikita kung disciplined ka na trainee. Ano ba yan? Nakalagay, we have detected inactivity. Wala pa akong kasalanan ginagawa. Hi ate, the happy holidays. Pero yun, doon din kasi nakikita kung gaano kami kadisiplina sa rules nung trainees kami. May mga rules kasi kami nung trainees kami. So parang bawal mag-post, bawal magkwento ng mga ginagawa namin. Ganyan. Even sa close friends. Nagkaroon talaga ng time na wala akong nakausap, kundi parents ko lang talaga. Pero hindi ako detailed magkwento sa parents ko nun. Tapos, basta yun, bawal mag-post.
And naka-inactive din pala kami sa social media during trainee days para secret lang talaga. And hindi namin mapagkalat yung mga ginagawa inside the camp. Yes, may dating rule kami nung trainees kami. Pero na-lift siya nung artist na kami. So, wala kaming love ban, guys. Walang no dating, walang ganun ngayon. Nung trainees lang kami, kasi kailangan talaga yung attention mo nun is sa training ka lang. Talaga focus ka dapat sa training. Yung mga trainees na hindi nakuha after, may sarili na silang life ngayon. Yung iba naging trainee sa iba namang management, ganun. Pero yung iba, like, after nung training namin, parang bumalik lang din sila sa life din nila, ganyan. Trabaho na ulit, ganun. Super strict po ba yung training nyo? Siguro kung i-rate ko yung pagiging strict na, siguro mga 7 out of 10 lang. Hindi kami na-train sa instruments, pero may mga girls na may alam na kung paano mag-guitar, paano mag-piano, ganun. Kami ni Alexa yung walang alam sa instruments, legit. Tapos nagkaroon kami ng content na band yung atake, yung Kaya by Kaya na band. Thank you, Ace. Inaral namin yun paano mag kahon. Kaya ganun lang instrument namin ni Alexa. Sa kanya yung shaker, tas ako yung kahon. Feeling draw. Kimi. Congrats, Akuma! Mahirap mag-training, yes. Draining siya physically and mentally. As in, mapupunta ka sa point na you'll question yourself if enough na ba yung mga ginagawa mo, ganyan. And actually, depende rin sa management, to be honest. Pero kasi kami, under Korean entertainment kasi kami. So, parang, alam nyo na, the way they talk to us, sobrang talaga, mentally draining, as in, ganun. Pero ako, malakas kasi yung, mentality ko, like, strong ako as a person, na parang hindi ako masyadong, naapektuhan ako sa mga sinasabi ng mga tao, pero, at the end, parang nawawala na siya sa utak ko, ganun, parang, na agad, nababaling agad yung utak ko na parang, isipin mo na lang yung sarili mo. Something like that. Yes, part yan. Yung mga split or intense training, part yan talaga. Before, yung dance training namin is from ballet to contemporary dance to hip-hop, and then own choreographies na. May allowance ba kami from the management? I don't know if answerin ko yan, pero dapat meron. Food allowance, of course. Yan, kailangan yun. Yes, may training kami vocals din. Pero nung time na yun, training, pandemic babies kasi yung Kaya, guys. So, everything na tinuro, na class, everything na, every classes na inattenda namin, online lang lahat. Isipin nyo, nagbabali kami sa house namin. Online. Tapos, nagvo-vocal classing kami online. Tapos, isipin mo, pandemic nun. So, bawal pa lang lumabas nun. Ganyan. Hindi pa lifted yung, quarantine or something. So, ang hirap. Sobrang hirap. Yung first 3 months namin, mahirap. Kapakapaan talaga. And, ayun, wala pa gaanong magka-close sa kaya. Kasi nga, pandemic. Nasa online world lang kami, guys. Isipin yung online class. Ganun.
Ano pang mga tanong nyo, guys? May ka-close ka sa... Yes, oo. Kasi diba, galing ako sa cover group before. So, may mga ka-cover group ako na kasama kong nag-audition na nakuha din. And then, ayun. Close naman kami lahat nung nagkita-kita na kami. After ng, online Kemerut. Nagkita-kita kami, ganyan. To super weird because unang mission sa amin is like mag-cover kami ng K-pop song. Pero dance lang naman. Alam nyo kung anong unang inaral namin? Cherry Bomb by NCT. Isipin nyo, lahat kami nagbabago. Pero nung time na to, wala pa si Ate Cha. Hindi pa nakakapasok si Ate Cha. So, sobrang funny. Yes, so, ang sobrang hirap kasi paano ka kakanta sa bahay? May tumitilaok na manok, may kumakahol na aso. And even sa dance class ballet namin, syempre stretching, ganyan. You need like malaking space para makita ka sa camera ng teacher. Ganun, super hirap talaga. Kasama ko yung aso ko mag-stretching. Minsan sumasama. Like, basta sobrang funny talaga. Oo, nakakahiya. Pero syempre alam naman kasi ng parents ko na, syempre trainee na ako. Kailangan meron akong sariling space pag online class na ganyan. Tapos nakakahiya, syempre yung pag vocal class, maririnig ka ng parents mo na tinuturuan ka ganyan. Piyok-piyok ka, ganun. So, ayun. Well, sa amin walang age limit nung time na yun. It's all about the face. The face! Pero legit, like, sa company before, hindi naman nag-matter yung age mo, yung height mo, yung weight mo. Kasi, weight kasi parang magagawa naman ng paraan para maging fit ka or pumayat ka, ganyan. Pero sa face naman, kasi kung mukha ka pa rin namang bata, go! And sa P-pop, hindi nagmamatter ang age, ha? Hindi nagmamatter yung age. So, ayun. Guys, I will end ng 9:30. Ow! Si, Kuya Joshua, laging gustong pinapahamang ako. Charot. Sample na pinapakanta sa vocal training, depende yan. May mga levels yan. Level 1, mga Level 1, Araw-Gabi ni Regine Velasquez. Level 2, Ariana songs. Level 3, mala musical na yung songs. Ganun. Iba-iba eh. And yan, depende rin sa sa range ng voice mo. Kasi kunwari ikaw, gusto mong mag-try na bumirit, ganyan. Pero hindi ka naman belter. So parang may tendency na papapalitan sa'yo ng coach na parang, hindi bagay sa'yo yung song na to, what if magpalit ka, ganyan. So yung mga songs na nakanta ko na before, aside to sa, mga individual song, One Last Time ni Ariana Grande, Let It Go ni Idina Menzel, Frozen 2. Tapos, Listen ni Beyonce. Ito yung mga kinakanta ko guys. Ito yung kinakanta ko nung evaluations namin sa vocals. Isipin nyo gaano kataas. Thank you, BD. Ano pa? Legit, guys. Ask the members. Hindi ako nagjo-joke. Yun talaga yung pinapakanta sa akin. Kunyari, ito. Alam niyo yung I hate you, I love you, alam niyo yung kantang yun, Hate You, Love You ba yun ni Olivia O'Brien, something ganyan. Gusto kong kantahin yun. Pinapalitan ng coach ko. Sabi niya, pwede ba ne yung tawag niya sa amin mga ineng. Palitan mo yung song mo kasi hindi yan yung fit sa ganyan. Ano gusto niyo?
like, dapat daw yung matataas kasi kaganto ko daw si ganito, kaboses ko daw ganyan. And sa harmonies dati, lagi kaming nasa hierarchy ni Sofia. Lagi kami yung parang magkasama sa taas. Pero ngayon kasi, isa-struggle ako sa vocals ko. And hanggang ngayon, ang goal ko kasi is like, mahanap mo na yung singing style ko before I improve sa pag-reach ng notes. Kasi, paano yung birit lang ng birit, ganun. So, parang, you know. So, kailangan ko muna mahanap yung style ko. Kung rosé style ba ako. Ganun. Iba-iba. Tapos, tinry ko. Guys, kasi gusto ko kasing maging rapper talaga ng kaya. So, sabi ko sa coach namin, pwede po ba whistle ng Blackpink? Pinagalitan ako, hindi daw tama. Parang, this is not your song. Sabi, parang, palitan mo yan. Ganon. Gusto ko lang naman mag-rap. Make a whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. Tapos ayun, parang sabi ko, sige na, ayoko na maging rapper. Pero pinag-rap pa rin ako sa kaya. So, ayun. Ganun yung ganun yung atake kapag manood lang kayo ng mga docu-series ng mga groups out there. It's the same thing. The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like the swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I've tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Yan, mga ganun lang atake. No, I'm not Elsa, I'm Olaf. Ayun lang, ganun. Ganun yung atake before. So one last time, I need to be the one who takes you home. One more time, I promise after that I'll let you go. Mga ganun lang. Listen. Tas ang audition ko sa vocals before ay Almost Is Never Enough ni Ariane. Almost is never enough. So close to being in love. If I would have known that you want me. No, hindi kami nag-aral ng Korean. P-pop nga eh. Hindi naman ni-require. Pero like, kung gusto mong i-diss yung CEO, go. Charot. Hindi gaganon. Okay, hindi gaganon. Lahat naman active sa training. Bawal nga tamad sa amin before. Especially kapag group mission. Like, sister, you have to work hard. Like, hindi ka magte-training. Ganun.
Well, anyway guys, kung gusto nyo mag-P-pop and or kung ready kayo mentally, physically, especially physically guys ha, kung sakitin kayo, parang mahihirapan kayo. Kasi kunyari, ma-miss nyo lang yung isang training or class, parang alam mo yun, katulad rin sa school, parang umabsent ka lang isang araw, ang dami nang ginawa. Bakit ganun, no? So, parang ganun lang din. If You Have the Guts by Olivia Rodrigo. Try. Pero yun, good luck guys sa mga gustong mag-P-pop. Next year, try nyo para may new groups may new groups na sa P-pop, ganyan. Thanks, Marl. 1 minute left. I'm gonna end this live na. My hair color is mocha brown with light copper blonde shade. No, huwag kayong matakot. If dream nyo naman yan, go! Guys, ako nga buhay pa rin hanggang ngayon, oh. Char. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come out the door. It's like you're running away. We used to be best buddies, and now we're not. I wish you would tell me why. Do you wanna build a snowman? Go away, Anna! Okay. Cha! Go away, Anna! Okay, bye. Kung kung meron mang musical na mangyayari, tas Frozen, mag-audition ako. As Olaf. Char. As Anna. The window is open, so's that door. For the first time in forever, there'll be magic, there'll be light. Sana si Anna ako. Annabelle. Cheers. Anyway guys, I have to go now. Goodbye everybody. Thank you to everyone na nag-send ng gifts. Mabuhay kayo guys. And see you all tomorrow sa P-pop Music Awards. Sana makapag-speech kami. Sana talagang manalo kami guys. Kasi guys, hindi pa yun eh. Hindi porket top 1 ka sa votings ay ikaw na yung mananalo. Minsan nasa taas ka, pwede rin nasa baba. Char. But anyway guys, see you tomorrow. And see you din sa 29 sa One Ayala. K-pop con yun guys. Marami ding P-pop groups na magpa-perform. Hindi lang po kaya. So, go na. Especially if you're a K-pop fan, madaming booths there. Madaming booths doon. I don't know if libre, pero check nyo lang yung page nila. Thank you everybody! And Happy New Year! Merry Christmas and Happy New Year! Thanks, Juliana. Thanks, Bay and Kate. Goodbye! Hoy, mag-dinner na kayo, guys. I love you all. Thank you! Thank you!